Stella? Umalis ka na dito sa pamamahay ko. Ayoko na sa'yo. Narinig mo ang sinabi niya? Alis na. Dahil ako na ngayon ang kakasamahin ni Stella. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mahalaga ang kasipagan. Ito'y daan sa kaunlaran. Kaya naman dapat ugaliin ni numan. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Tisoy sa ating dulang sa kanyang panahon. Almina, bakit nakalabas ang mga gamit yun ng mga anak natin? Aalis na kami dito ng mga bata, Tisoy. Iiwan ka na namin. Bakit mo gagawin yan? Hindi naman kayo nagugutom sa piling ko. Dahil wala kang pagbabago. Hindi ka pa rin nagtatrabaho. Hindi nga kami nagugutom dahil si Estela na kabit mo ang bumubuhay sa amin. Almina, Ayoko na, Tisoy. Sa loob ng 10 taon ng pagsasama natin, tiniis ko ang pagiging tamad mo. Maging ang mga pambababae mo. Dahil sa pag-asa magbabago ka pa. Pero puno na ako. Hindi ko na kaya. O, di mabuti kung umalis na siya. Ngayon, solo na kita. kaso Stella, hindi ko kayang bayaran ng tinitirhan naming bahay. Ay, hindi problema yun, Tisoy, my love. Dito ka na lang sa akin tumira. Para wala ka nang babayaran. Oo nga, no? Mas maaalagaan pa kita. Di ba? Di ba, mahal? Ako nang sasagot lahat. Nay, eto pong regalo ko sa inyo ngayong birthday nyo. Ano ba laman ng supot na ito? Damit ho yan. Maganda at branded. Tiyak, sa kinakasama ngayon kumuha ng perang pinambili ng damit ni Inay. Kuya Vic, wala akong trabaho eh. Kaya natural lang na ibigay niya ang mga pangailangan ko. Pinibigay ko rin naman ang kailangan niya eh. Ikaw talaga, oo. Kami nahihiya sa ginagawa mo eh. Para kang hostess. Oo. Binebenta ang katawan. Mahina ba kayong hostess? Kaya nila nagagawa yon merong mabigat na dahilan. Ikaw wala eh. Talagang gusto mo lang magpasarap. Ayaw mo magtrabaho. Pwede ka naman magmaneho ng taxi dahil may lisensya ka naman. Oo nga. Pero ayaw mo. Kaya tuloy, iniwan ka ng pamilya mo. Bihira. Sermon lang palang maririnig ko dito. Dapat pala, hindi na ako nagpunta rito. O, tingnan mo yun. Makalis na nga. Ay, yan ang hirap sa'yo, Tisoy. Kapag pinagsasabihan ka, lumalayas ka. Kaya hindi mo maituwid ang buhay mo. Iyan ang dahilan kaya gusto kong magpakalunod sa alak, paring Tisoy. Dahil nilayasan ako ng asawa ko. Pareho lang pala tayo nung naging problema, Arman. Oy, pinag-iba lang natin. Ikaw, may babae ka. Ay, ako wala. Pero wala rin trabaho. Hindi makatagal ang misis ko, kaya ayun, bumalik sa magulang niya. Bakit ba ang hirap umintindi ng mga babae, no? Pare? Okay. Problema ko ngayon, wala akong matitirhan. Pre, hindi problema yon. Doon ka na lang sa amin ni Stella. Talaga? Oo. Ay, baka hindi pumayag yung kabretsi mo. Payag yun, basta't sinabi ko. Patay na patay yata sa akin kagwapuhan niyo. Oh. Kaya hindi siya makakatutol sa gusto ko.
Labot waray, ha? Ang gwapo ng kaibigan niya. Ganda ng katawan. Stella, love, Oh, pwede kaya? Wala pa kasi siyang trabaho, kaya hindi pa niya kayang mangupahan eh. okay lang. Yun lang pala eh. Oh. Dumito ka, Arman, hanggat gusto mo. Salamat, Estela. Hindi ka lang pala basta maganda. Mabait ka pa. Ikaw naman. Nagsasabi ka ng totoo. Naman, ang sipag mo pala, Arman, ha? Lagi mong dinidiligan ang mga pananim ko. Kaya ngayon, ayan no, namumunga na ang mga gulay. Para naman may maitulong ako sa'yo kahit papano. Nahihiya ako sa'yo eh. Believe talaga ako sa'yo. Gwapo ka na. Oh? Masipag pa. Di tulad ni Tisoy, tamad. Wala man lang maitulong dito. Samantalang ikaw, mahusay kang magli. Salamat, Estela. Nagugustuhan mo mga Ay, ginagawa. oo naman. Lalo ka na. Gustong gusto kita. Talaga? Anong gusto mo? Diligan din kita. Tiyak na magugulat si Stella. Kasi bukod sa maaga akong uuwi, may pasalubong pa ako sa kanya. Lalambingin ko siya ng gusto para bilhin niya yung nakita kong motor. Arman mo dyan. Si Stella, may kasamang lalaki dito sa kwarto namin. Sabi mo wala kang kilit eh, ha? Teka, Ewan ko ba? si Arman. Basta hinahawakan mo ako. Ang dami na. Siya ang kasama ni Stella sa kwarto. Ang mga walang niya. Mga walang niya kayo! Tisoy! Tisoy? Walang niya ka, Arman. Ito pa igaganti mo sa akin. Matapos kitang tulungan. Pasensya na. Mas gwapo ako sa'yo eh. Kaya na-inlove sa akin si Stella. Hayop ko! Huwag mo sasaktan si Arman, Tisoy! Bakit? Ipabubugbog kita! Sige, ulitin mo pa yan! Ulitin mo! Stella! Umalis ka na nga dito? Umalis ka sa pamamahay ko! Ayoko na sa'yo! Oh, narinig mo sinabi niya? Alis na! Dahil ako na ngayon nakakasamahay ni Estela! Napakawalang niya mo, Arman. Tinulungan pa man din kita. Isa ka palang ahas. At si Stella naman, dahil sa kanya, hindi ko sinundan ang pamilya ko nang umalis. Yung pala, gagawin lang niya akong basahan na itatapon kapag ayaw na niya. Mga walang iya sila! May sakal! Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Masakit pa po ang katawan ko, Nay. Salamat na lang, hindi ka tinakbuhan ng mga nakasagasa sa'yo. Dinala ka niya agad dito. Ano bang nangyari? Bakit ka nabundol? Nahuli ko po si Stella at si Arman. Nag-aalikan sa bahay. Ano? Ang kaibigan mo? Yung pinatira mo sa bahay niyo ni Estela? Opo, wala akong malay na silang dalawa na pala. Inahas ako ni Arman. At si Stella naman, dahil mas gwapo sa akin si Arman, naakit kagad. Nagalit ako. Pero yun, pinalayas nila ako. Para akong basahan na itinapon. At naglakad kang wala sa sarili, kaya ka nabundol. Ganun ba? Oo, Kuya Vic. Sana magagalit, anak, ha? Pero yung mga naganap na ito sa'yo, bunga ng mga kamalian mo. Sinaktan mo ang kalooban ng iyong asawa.
Pinabayaan mo sila ng inyong mga anak. Nabuhay ka ng nagpapasarap sa piling ng babaeng hindi rin naman naging tapat sa iyo. At nang magsawa, niloko ka, itinapon. Nay, masakit po pala. Magpagaling ka at iayos mo na ang buhay mo. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, kuya. Wala akong trabaho at wala ring matitirhan. Nag-usap na kami ng kuya mo tungkol sa bagay na yan. Doon ka na rin titira sa bahay niya kasama ko. Pag malakas ka na, ipapasok din kitang driver ng taxi sa kaibigan ko naghahanap ng mga driver. Salamat, kuya, Nay. Pangako, magbabago na ako. Magsisipag na. At kalilimutan ko ng katamaran. Ikaw pala ang sinabi ni Itay na bisita ko. Almina, kumusta na kayo ng mga anak natin? Maayos naman kami. At magaan na rin ang damdamin ko. Dahil hindi na ako laging umiiyak. Patawad sa lahat-lahat. Ang laki ng pagkakasala ko sa iyo. Pero gusto kong malaman mo na nagbago na ako. Ilang buwan na rin kaming hiwalay ni Stella. At may trabaho na rin ako. Mabuti naman. Almina, pwede kayang magsimula tayong muli? Tisoy, ang pagbabago ay hindi nakikita sa isang kisap mata. Kinakailangan ng sapat na panahon upang mapatunayan yon. Almina, Aalis ako. Magtatrabaho sa ibang bansa ng 2 taon para sa ating mga anak. Almina, Sana ituloy mo ang pagbabago mo. Para pagbalik ko, mabuo muli ang ating pamilya. Maitutulad sa anay ang katamaran. Sinisira nito ang isang sambahayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Special Sound Effects Jerry Mutiak, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Lumigaw si Jaime dahil pinagtaksilan ko siya. Nasaktan siya sa ginawa kong pakikipagrelasyon kay Simon. Lalo na nang malaman niya nagkaroon ng bunga ang pagtatagpo namin ng kanyang kapatid. At sino naging bunga ng kataksilan niyo ni Chong Simonay? Huwag niyo sabihin ako! Huwag naman niyo sasabihin ako! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Tanging katotohanan lamang ba ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan? Mga kaibigan, tunghayan natin at pakinggan ang naging karanasan ni Katrina sa ating dulang sa kanyang panahon. Merry Christmas, everybody! Katrina, lasing na lasing ka. Bakit? Masama bang i-welcome ang nagbabalik na padre de pamilya ng tanang ito, Nay? Na mula nung isilang ako, ngayon ko lang makikilala.
Ang mabuti pa, Katrina, matulog ka na muna sa kwarto mo para pagising mo, wala na yung kalasingan mo. Huwag mo akong diktahan, ate. Bakit? Gusto kong pagmasdan ang mukha ng taong to na inabando na tayo sa loob ng maraming taon. Di ba nga? Nasa tiyan pa lang ako ni inay nung layasan niya tayo. Katrina, dahan-dahan ka sa pagsasalita sa iyong ama. Ano ba naman kasing drama to? Bakit pinipilit niyo pa rin buuin ang pamilyang itong matagal nang winasok ng taong yan? For all I know, ginagamit lang niya ang Pasko para makuha niya ang mga loob natin. Katrina, Oh, sumusobra ka na sa mga pananalita mo. bakit? Hayaan niyo na si Katrina. Kung ako lang magiging dahilan ng pagkakasamaan niyo ng loob sa bahay na ito, mabuti pang umalis na lang uli ako. Hindi, Jaime. Ay, Nasa yun lahat ang karapatan sa pananatili sa bahay na ito. Kaya hindi ka aalis. Karapatan? Pagtapos ng mga kasalanan ginawa sa atin, siya pa may karapatan? Anong klase ng mga patakaran na umiiral dito sa bahay na ito? Ha? Ay! Maaari ko bang abalahin ang pag-iisa mo, Kuya Jaime? Ikaw pala, Simon. Halika, tumuloy ka. Gusto ko sanang ihingi ng paumanhin ang inasal sa iyo ni Katrina. Nakita ko kasi mga pangyayari. Samantalang nasa likod bahay ako kanina. Inihanda ko na sarili ko sa maaari kong datnan sa bahay na ito. Sa muli kong pagbabalik, Simon. Gusto ko ring malaman mo, Kuya, na natuwa ako nang malaman kong napagpasyahan mo nang umuwi. Pagkaraan ng maraming mahahabang taon, wala akong ibang pinangarap kung hindi ang makapiling ang pamilya ko sa panahong ito ng Kapaskuhan. Siya nga pala, sa araw mismo ng Pasko, uuwi na ako sa probinsya. Hindi na kita pipigilan. Alam kong gusto mo ring makapiling ang pamilya mo sa panahong ito. matanda na si Itay. Kaya kailangan niya ng isang pamilya magpapala sa kanya, Katrina. Yun nga ang nakakainsulto. Pagkatapos niyang ubusin ang lakas niya sa naging walang kwenta niyang pamumuhay kung saan-saan, sisiksik na siya rito at dito mamimirisyo. Bakit ba ayaw mong buksan ang puso mo sa isang taong nais lang na muling sinupi ng tahanang ito na maraming taon din niyang pinanabikan? Dahil siya lang ang may likha sa malaking puwang sa pagkatao ko. Isinilang akong wala yung anino niya. Lumaki ako, wala ang presensya niya. Katrina, Lahat ng yugto ng buhay ko, hindi ko siya nakita at nakasama. Kaya sinusumpa ko siya, ate. Sinusumpa ko! Hey, what a surprise! Dinalaw ako ng magandang kong fiancé na isang successful marketing analyst dito sa aking clinic. Huwag mong sabihin sa akin na nangangailangan ka rin ng psychological service ko. Pwede ba, Nico? Huwag mo akong ituring na pasyente. Bakit? Pinakakalma lang kita, Katrina. Paano kung kakalma? Ang daming nakakainis na nangyayari sa buhay ko ngayon. Alam mo, hayaan mo lang dumalo yung mga sitwasyon. Pero kailangan mo pa rin pahalagahan ang iba pang nangyayari sa'yo ng mas malalim. Lahat may kahulugan.
Hanapin mo lang. Wala akong makitang magandang kahulugan sa muling pagbabalik ng tatay ko sa buhay namin, Nico. Maniwala ka sa akin. Kahit pa sa pinakakaayawan mong sitwasyon, makakatuklas ka pa rin ng isang bagong pananaw. Ewan ko sa'yo. Pero hindi tatalab sa akin yung mga sinasabi mo. Huwag mong subuking manipulahin ang mga nagaganap. Lalong huwag kang kumapit sa galit. At alam mo kung anong dapat mong gawin sa huli. Huminga ka lang ng malalim. Aba, mukhang ang dami po ninyong lulutuin para mamaya Noche Buena, ha, Inay? Ay, oo, anak. Pero inuuna ko ang ihanda itong mga sangkap ng kalyos. Dahil matagal nga palambutin ang tuwalya ng baka. Naku! Tiyak na matutuwa si Katrina. Paborito nga kasi niya ang kalyos. At alam mo ba, specialty rin ng tatay niyo ang kalyos. Ay, ganun mo? Oo. Kaya siya na nga magluluto eh. Kaya sa pagkakataong ito, matitikman na naman natin ang masarap na kalyos ng tatay niyo. Katrina, anak, halika. Ang gusto ko, ikaw ang unang tumikim nitong kalyos na niluto ko. Sabi kasi ng nanay mo, paborito mo raw ito. Kaya mas sinarapan ko pa ang luto para sa iyo. Ganun ba? Sige. Pero dapat sa mga pagkain ito, ganito ang tinurot. Katrina! Masyado ko na nawawala sa katwiran. Pati na ang banal na araw na ito ng Kapaskuhan, hindi mo na maigalang. Pati mga pagkain wala namang kinalaman sa galit mo, na wala naman sa isay, dinamay mo. Yan ba? Yan bang pagkaunawa niyo sa nararamdaman ko, Nay? Galit na walang saysay? Samantalang araw-araw, punong-puno ng pagkasuklam ang dibdib ko kapag nakikita ko ang itay. Siguro nga, bago mo pa kami malapastangan lahat dahil sa pagiging sarado ng utak mo, kailangan malaman mo na ang buong katotohanan. Esther, what? Hindi na kailangan mabuksan pa ang nakaraan. Anong buong katotohanan? Ang ibig niyo sabihin, Nay? Lumayo si Jaime dahil pinagtaksilan ko siya. Nasaktan siya sa ginawa kong pakikipagrelasyon kay Simon. Lalo na nang malaman niya nagkaroon ng bunga ang pagtatagpo namin ng kanyang kapatid. At sino naging bunga ng kataksilan niyo ni Chong Simon? Huwag niyo sabihin ako! Huwag niyo sasabihin ako! Sa kabila ng naging pagkakasala ni Inay, lumayo man si Itay, hindi pa rin naputol ang obligasyon niya sa pamilyang ito bilang haligi ng tahanan. Nagpatuloy pa rin siya sa pagbibigay ng pinansyal na suporta. Kung kaya nakapagtapos pa rin tayo sa kolehiyo. Bakit ako lang, ate? Bakit ako lang ang hindi nakakaalam sa tunay kong pagkatao? Samantalang buong buhay natin, magkakasama tayo sa iisang bahay na ito. Si Itay ang may kagustuhang ibaon na lang ang lahat sa nakaraan. Katrina, mahalaga tayo kay Itay. Ayaw niya makitang may mga damdaming nasasaktan. Kinatatakutan niya ang sandaling ganito. Na kapag nalaman mo na nga ang katotohanan, yun ang magiging dahilan ng paglayo ng iyong kalooban sa aming lahat. Patawarin mo rin ako dahil sa loob ng maraming taon, nagawa ko ring ilihim sa iyong lahat, anak. Pero kailangan kong lumayo para na rin sa ikabubuti ng sitwasyon. Pagkatapos ng pagkakatuklas ko sa tunay kong pagkatao,
Ano pa ang karapatan ko sa pangunawa at pagmamahal niyo? Lalo na kay Itay. Masyado ko sinaktan ang kanyang kalooban. Pagkatapos ng araw na ito ng Pasko, bukas ng umaga, aalis na ako, Esther. Jaime, hindi. Siguro nga, hindi ko na mapupunan ng malaking puwang na nilikha ko sa tahanan ito sa nagdaang mahahabang taon. Pero lalong hindi mapupunan ang malaking puwang na yun kapag umalis na naman kayo, Itay. Katrina, anak, Alam niyo ba, pag tinatawag niyo akong anak, lalong nagturugo ang puso ko. Dahil lalo ko rin nararamdaman ang sumbat ng konsensya sa mga naging paglapastangan ko sa inyo. Itay, patawarin niyo ako. Naging napakasama ako sa inyo. Wala akong utang na loob. At kung meron mang dapat umalis sa tahanang ito, hindi kayo, kundi ako. Hindi, Katrina. Sino man sa inyo ng ate Camille mo at ng nanay ninyo, hindi dapat umalis sa bahay nito. Sininop ko ito para sa inyo. Itong nagbubuklod sa pamilyang ito. Higit sa lahat, itong simbolo ng walang katumbas na pagmamahal ko sa inyo. Mapapatawad po ba ninyo ako? Sino bang hindi nagkakamali? Pero ang mahalaga, natututo tayo sa ating mga pagkakamali. Anong sabi ko sa'yo, Katrina? Your father is a lot of things. Nandito ka? Anak, patawarin mo kami. Nagawa lang ng kuya mo yun kasi gipit na kami noon sa pera. Bukod sa nag-aalala kami noon sa magiging kinabukasan ng anak mo. Inay, anong ginawa niyo sa anak ko? Inay! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang ating mga magulang ay hinding-hindi mapapagod na intindihin, alagaan at mahalin ka. Ngunit ganun din pa kaya sa mga taong ipinaampon ng kanilang mga magulang sa iba? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ng mag-amang Adong at Derek sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, dito na tayo nakatira? Ay, oo, anak. Yung kabilang pinto naman ay sa kapatid mong si Isabel. Yung bahay sa bungad, doon naman nakatira yung pamilya ng Kuya Buboy mo. Ay, alam mo ba, mahigit 10 taon din akong tinulungan ni Buboy na ipundar ang bahay at lupa na ito. Bay, kung hindi dahil sa tulong ng kuya mo, hindi tayo maaalis sa Baseco. Buti naman po kung ganun. Mabait talaga si kuya. Nay, sayang talaga.
At hindi po ako nakatulong sa inyong dalawa ni Kuya Buboy na makapundar na maayos na tirahan. Naku, Adong, huwag ka nang manghinayang doon. Ang mahalaga ay malaya ka na pagkatapos ng mahigit 20 taon sa bilibid. Makakapagsimula ka na ulit ng panibagong buhay. Siya nga ho pala, Nay. Saan sementeryo nakalibing ang anak ko? Ano, Kabo Adong? Nay! Ako po! Nay! Narito na po ako! Ay, Nay, si Kuya Buboy. Nandyan na. Ay, sige, ako na magbubukas ng pinto. Kuya Buboy. Namiss kita, Kuya. Ako rin, Adong. Ay, halika na. Kuya, pasok mo tayo. Kaya nga pala, kumusta ka na? Yung pamilya mo, kumusta na? Mabuti naman. Oh, anak, buti naman dumating ka na. Alam mo ba, ha? Kanina ka pa hinahanap ng kapatid mo. Ganun po ba, Inay? Oo. Adong, pasensya ka na kung hindi kita nadalaw sa munti. Naintindihan naman kita kung hindi ka nakadalaw sa akin. Eh, siya nga pala, Kuya. Inay, gusto ko sana dalawin ang puntod ni Romel. Samahan niyo naman ako. Adong kapatid ko. Oh, Patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. teka. Kuya, hindi kita maintindihan. Anong kasalanan mo? Adong, si Romel, nagsinungaling ako. Hindi namatay ang sanggol dahil sa sakit. Kuya Buboy, anong ibig mo sabihin? Buhay ang anak ko? Oo, buhay ang anak mo. Buhay si Romel. Kung ganun, nasaan ang anak ko? Anak, patawarin mo sana kami. Nagawa lang ng kuya mo yun kasi gipit na kami noon sa pera. Bukod sa nag-aalala kami noon sa magiging kinabukasan ng anak mo. Anong ginawa niyo sa anak ko, Inay? Ano? Ibinenta namin ang anak mo, Adong. Ipinagbili namin si Romel sa isang mayamang inchik. Kuya, Inay, bakit niyo nagawa yun sa anak ko? Kagagaling lang ang sakit ng anak mo. Noong mga panahong yun. Baon na kami sa utang ni Inay. Bukod doon, naawa kami sa bata. Walang kinabukasang naghihintay sa kanya kung mananatili siya sa amin. Paano kung magkasakit ulit siya? At wala kaming perang may pangpapagamot sa kanya. Kaya nagdesisyon akong ibenta si Romel sa halagang 20,000. Patawarin mo sana kami, Adong. Pinagsisisihan na namin yun. Romel, anak ko. Kuya Buboy, kanino niyo binenta ang anak ko? Saan ko sila makikita? Nandito na ako sa bahay ng nag-ampon sa anak ko. Nasaan na kaya siya? Dito pa rin kaya siya nakatira? Gusto ko siyang makita. Ikaw ba si Adong? Yung bago naming driver? Opo, ma'am. Si Sir Tommy po yung nakausap at tumanggap po sa akin kahapon. Oo nga, nasabi sa akin ng asawa ko. Anyway, since ngayon yung unang araw mo sa trabaho, i-orient kita sa mga magiging trabaho mo dito sa aming bahay. Opo. Ha? Oh, Dito na po ako. anak. Kasama mo pala si Lian. Hi, good morning po, Tita Mirna. Ay, Sino siya, ma? Siya si Adong, ang bago nating driver.
Ang papa mo mismo ang nag-hire sa kanya. Magandang umaga po, sir. Ma'am. Ang Adong, siya si Derek, ang anak ko. Tapos si Lian naman ang kanyang fiancé. Hi, Kuya Adong. Nice to meet you. Ganon din po ako. Ma'am Lian. Yan, tara na. Masok na tayo sa loob ng bahay. Sige na, anak. Okay. Mauna na kayo ni Lian sa loob at i-orient ko pa tong si Adong. O so, mag-start na tayo? Maglilimang buwan ka na doon sa trabaho mo. O ano, musta ka naman? Ay, napapansin ko, palagi kang masaya pag umuwi ka ng bahay. Teka nga pala, saan ka nga pala nagtatrabaho? Nagtatrabaho ako sa pamilya ng umampon sa anak ko. Ano? Kina Sir Tommy at Ma'am Myrna? Oo. Bakit hindi mo sinabi sa amin na doon ka pala nagtatrabaho bilang driver? Ay, yung anak mo, kumusta na? Ayos naman po, inay. Maganda naman ang buhay ng anak ko. Derek na po pala ang pangalan niya. At malapit na po siyang ikasal. Medyo hindi maganda ang pakikitungo ng anak ko sa akin. Ay, ganun lang siguro yun. Kasi nga hindi pa niya alam na ikaw ang kanyang ama. Ang totoo po niyan, madalas po akong pagselosan niya kasi malapit kami ng fiancé niyang si Lian. Ay, kung ganun ay umiwas ka na sa babaeng yun. Para maiwasan na ang gulo at hindi magalit pa sa yung anak mo. Sinubo ko naman po, inay. Parang may nararamdaman din ako kay Lian. Anong gagawin ko? Bay, gawin mo kung ano ang tama. At yun ay ang umiwas sa anumang pwedeng pagmula ng galit sa iyo ng iyong anak. Adong, usap nga tayong dalawa. Kayo pala, Sir Derek. May pag-uutos po ba kayo? Itatanong ako sa iyo eh. May gusto ka ba kay Lian? Wala po. Bakit nyo naman po naitanong? Diretsahin na kita ha. Lumayo ka sa fiancé ko. Ayoko nakikita kang lumalapit at kinakausap si Lian kapag dumadalaw siya rito sa bahay. Dahil sa totoo lang, hindi ko gusto yung pagiging malapit yung dalawa. Sige po, sir. Susubukin ko pong umiwas sa kanya. At saka nabalitaan ko, dati ka palang ex-convict. Na dati kang may kasong murder. Kaya pala una pa lang kitang makita, wala na akong tiwala sa'yo. Kaya ikaw ayusin mo yung trabaho mo rito. Kasi, kapag may nakita ako kahit kaunting pagkakamali mo, ako mismong sisibak sa'yo. Dito pala nakatira ngayon ang anak mo, kasama ng mga umampon sa kanya. Ano naman ang pagkadamdam sa tuwing nagkakaharap kayo ni Robert? Ni Derek. Sa totoo lang, kuya, gusto kong yakapin at ipagtapat sa anak ko ang totoo. Pero sigurado akong hindi niya ako matatanggap bilang ama. At saka, hindi pa yata niya alam na ampon lamang siya. Masaya at ayos na ang buhay ni Derek. Kaya okay lang sa akin kahit hindi na niya malaman ang totoo tungkol sa akin. Adong, Ah, ano yung sinasabi mo na okay lang sa'yo? Kahit hindi ko malaman ang totoo. Anong ibig mo sabihin? Sir Derek, Ano? May dapat ba akong malaman tungkol sa'yo? O bakit parang natameme ka dyan? Ano, magsalita ka! Derek! Oy, nandito ko lang pala eh. Nandiyan na ba si Adong? Nak,
Boboy, Ma'am Mirna, anong ginagawa mo dito? inihatid ko lang po ang kapatid ko dito. Kapatid mo, si Adong. Ibig sabihin, siya ang... Bakit ma? Anong problema? At para kayo nakakita ng multo. Ano pa? Kung ganun, Adong, nandito ka pala para kunin sa akin ang anak mo. Ano bang pinagsasabi niyo, ma? Kukunin? Anak? Can't explain, ma. Nagugulan ako eh. Derek, anak, ito na ang tamang panahon para malaman mo ang totoo sa tunay mong pagkatao. Ampun ka lang namin ng iyong papa. Anong sinabi niyo? Loma, sabihin niyo sa akin na nagbibiro lang kayo. Hindi niyo ako ampun. Anak, patawarin mo kami ng papa mo. Kung tinago namin ng halos 28 taon ang totoo. Gusto naming magkaanak noon ng papa mo pero nalaman naming baog ako. Pero nung dumating ka sa amin, si Buboy ang nagdala sa'yo rito at ipinaampong ka niya. Nang mga panahong iyon, patay na ang mama mo. Nakakulong naman ang iyong papa. Kung ganoon, sino ang mga tunay kong magulang? Siya ang iyong ama, Derek. Si Adong, ang totoo mong ama. Ano? Tinalako niyo ba ako? Hindi ako naniniwala, Hindi ma. ako nagbibiro. Nasabi ko na sa'yo noon, di ba? Kung paano ka napunta sa amin. Si Adong talaga ang tunay mong ama. Tingnan mo. Sa itsura pa lang, magkamukha kayong dalawa. No. Wala akong tatay na ex-convict. Hindi ko siya matatanggap, ma. Hindi. Derek, anak. Hindi ko matatanggap na tatay ko yung Adong na yan. Wala akong tatay na ex-convict. Yan ang tandaan niyo, ma. Wala! Wala! Derek, may gustong kumausap sa iyo. Derek, magpapaliwanag ako. Ano pa ba yung paliliwanag mo? Adong, maiwan ko muna kayong dalawa ni Derek para makapag-usap kayo. Derek, anak, Ano ba kailangan mo sa akin? Pipilitin mo ako na tanggapin kita bilang ama ko? nandito ako kasi gusto kong personal na humingi ng tawad sa'yo. Oo, ipinaampong ka ng Tito Buboy mo kina Ma'am Mirna at Sir Tommy. Pero wala siyang masamang intensyon. Nung panahon yun, hirap na hirap ang buhay namin. Alam mo ba kung bakit ako nakulong ng mahigit 20 taon? Bakit? Sanggol ka pa lang noon nang magkasakit ka ng malubha na halos ikamatay mo. Hindi namin alam ni Kuya Buboy mo kung anong gagawin. Kaya napilitan akong kumapit sa patalim para isalba ang buhay mo. Hindi ka naman namin maipagamot noon kasi wala kaming pera. Derek, dahil sa kagustuhan kong mabuhay ka, napilitan akong sumama sa grupo ng mga masasamang loob. At yun nga, nakapatay ako. Nahuli ako at nasintensyahan. So,
Parang pinapalabas mo na kasalanan ko pa ang lahat kung bakit ka naging kriminal. At kung hindi mo naman ako kailangan iligtas pa nun eh. Sana, hinayaan mo na lang akong mamatay. Nang sa ganoon, hindi ka nakulong ng mahabang panahon. Hindi ko magagawa yun dahil mahal kita, anak. Atong, Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Huwag ka mag-alala. Hindi kita babawiin kina Sir Tommy at Ma'am Mirna. Ayos lang sa akin kung hindi mo ako kilalanin bilang ama. Pero sana, ituring mo na lang ako kahit bilang kaibigan na nagmamalasakit sa'yo. Yung handang tumulong at tumagapay sa'yo. Hayaan mo sana ako makabawi sa'yo. pinatatawad ko na kayo. Tinatanggap ko na rin po kayo bilang ama ko. Talaga? Derek? Opo. At patawarin niyo rin po ako kung naging masamang pagtrato ko sa inyo noong una. Wala sa akin yun, anak. Ang mahalaga, napatawad mo na ako. Derek, magsimula tayong muli. Pangako, gagawin kong lahat para maging mabuting ama sa iyo. Opo, pa. Opo. Pangako rin po. Magiging mabuting anak din po ako sa inyo. Nakagawa man ng pagkukulang o pagkakamali noon ng ating mga magulang, hindi pa rin dahilan yun upang ikahiya natin sila. Dahil bilang mga tagasunod ng Panginoon, obligasyon nating gumalang sa ating mga magulang. Mahalin natin sila tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Lagi nating tatandaan na anuman ang nagawang pagkakamali sa iyo ng iyong magulang, utang pa rin natin sa kanila ang ating buhay. At kapag ginawa mo ang paggalang at pagmamahal sa iyong magulang, gagabayan ka ng Diyos sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang panahon. Diyos ko, paano na ako? Saan ako titira? Saan ako kukuha ng pambili ng makakain? Magpapasko pa naman. Ano ba itong pagsubok na dumating sa akin? Handog ng DZRH ang tula sa Kanyang panahon.
Maraming mga taga-probinsya ang pinipiling makipagsapalaran sa syudad para sa magandang trabaho at pamumuhay. Ngunit hindi lahat sila'y sinuswerte. May mga ibang nauwi lamang sa matinding pagsubok o kaya'y nahuhulog sa masasamang loob. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Owen sa ating dulang sa kanyang panahon. Owen, sumasakit ba tiyan mo? Oo, kanina pa sumasakit eh. Sinong hindi sasakit ang tiyan eh? Lahat ng pinapakain sa atin dito, puro bulok na gulay. Sabihin na natin sa amo natin, ha? Dalhin ka na sa ospital. Sa palagay mo, dadalhin ako sa ospital lang mga yun. Kung yung mga pagkain natin, tinitipid pa tayo, yun pa kaya? O ano? Kaya mo pa ba? Kaya pa, hindi ako mamamatay dito. Ah, eto na yung mga pagkain niya. Ayun na. Ayan ha. Ano ba yan? Parang kaning baboy lang ang pagkain natin. O anong problema ng isang yan? Ma'am, si Owen po. Ano? Sumasakit po ang tiyan niya eh. Ha? Dalhin na po natin siya sa ospital. Sumasakit lang ang tiyan? Dumi lang niya yan. Mawawala din ang sakit na yan. Hindi na kailangan pang galing sa ospital yan. Pero, Ay, ma'am... walang pera-pera. Ikaw, umayos ka dyan, ha? Huwag ka mag-inarte. Mamaya, may dadating na kumpanya na maghanap ng mga tauhan. Huwag kang haharap sa kliyente ng ganyan ang itsura mo. Ano? Nakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Gamitin mo na yung banyo. Ilabas mo na kung ano yung dapat mong ilabas doon. O ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na. Oo. Ay, kayo mga lalaki, bilisan nyo ang pagkain, ha? Ihanda nyo na rin ang sarili nyo mamaya. Opo, ma'am. O, ayan na. May trabaho ka na, Owen. Doon ka sa grocery store naka-assign. Siguruhin mo lang na hindi ka papalpak doon. Huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihan ko pong trabaho ko, ma'am. Ay, naku, siguruhin mo. Ayoko mapapahiya kay Sir Jeff. Opo, ma'am. Naku. Naku, ano ba yan, Owen? Ay, Kahit kailan talagang tanga-tanga mo. sorry po, sir. Sorry. Puro ka na lang sorry. Pero patuloy ka pa rin sa magagawa ng kapalpakan dito sa grocery namin. Oh, tingnan mo itong mga bumagsak na dilata. Hindi nga sila nabasag. Pero may mga naiupi naman. Anong gagawin natin ngayon dito, ha? Hindi ito binibili ng mga customer. Hoy, itong tandaan mo, ha? Isa lang ang hindi mabili sa mga tinda natin. Kalugihan nyo sa amin. Hindi ko naman po sinasadyang maibagsak itong mga delate. Hindi sinasadya. Ang sabihin mo, gunggong ka talaga. Sir, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan sa akin. Ano bakit? Lalaban ka na sa akin? Ha? Lalaban ka? Aray ko. Ano? Lalaban ka? Huwag niyo naman po akong matukan, sir. Kasi gusto kitang batukan eh. Ayan. Aray ko. Ano? Sobra na kayo eh. Sige, lumaban ka na sa akin. Pagbibigyan kita. Ano? Ha? Aray ko. Ano? Gusto mo ba? Sasagot ka pa sa akin? Ha? Ha? Sir, aray ko. Ano? Sir, tama na ho. Huwag niyo naman saktan si Owen. At sino ka para magsabihan ako, ha? Hoy! Huwag kayong makialam dito! Hayop ka. Ikaw ang hayop! Aray ko. Ngayon, sino mukhang hayop sa atin? Ha? Ha? Aray, tama na po, sir. Aray ko. Maawa na po kayo. Tama na. Susuko ka rin pala eh. Lampa! Si Sandy ka na! Ayoko na makikita ang pagmumukha mo sa grocery namin! Layas! Wala na akong trabaho. Pinaalis na rin ako doon sa dati kong tinutuluyang boarding house. Oh, Diyos ko, paano na ako? Saan ako titira?
Saan ako kukuha ng pambili ng makakain? Magpapasko pa naman. Ano ba itong pagsubok na dumating sa akin? Sana hindi na lang ako umalis ng Negros. Nagkamali ako. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Palimos po. Palimos po. Pambili lang po ng pagkain. Hindi pa po ako kumakain simula kahapon. Diyos ko, tulungan mo po ako. Sana po merong maawa sa kalagayan ko at magbigay sa akin ng pera o pagkain. Talagang hindi ko na po kaya. Gutom na po ako. Walang pumapansin sa akin. Ilang oras na lang magpapasko na. Buti pa itong mga batang nangangaroling masaya sila sa darating na Pasko. Kasama nila magdiriwang ang pamilya niya. Kumusta na kaya sina inay at ang mga kapatid ko? Masaya kaya sila ngayong Pasko? Kung alam lang nila yung kalagayan ko ngayon. Pasensya na kayo mga bata. Wala akong mapapamasko sa inyo, ha? Huwag kayo pag-alala. Hindi po kami namamasko. Ha? Ibigay po sana namin to sa inyo. Binibigyan niyo ako ng pera? Pero napamaskuhan niyo to, ha? Yun na po ito. Para may pabili po kayo ng pagkain. Maraming salamat sa inyo mga bata. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako pinasaya ng Paskong ito. Wala po man naman yun. Salamat, ha? Walang pagkain. Sige. Oh, Diyos ko, maraming salamat. Pero kailangan kong kumilos. Ayoko manatiling palaboy na ganito. Alam kong naghihintay sa akin ang pamilya ko. Kailangan kong makabalik sa amin. Ale, baka po naghahanap kayo ng kargador o boy o taungan dito sa tindahan nyo. Kailangan ko lang po kasi ng trabaho. Anak ko, wala. Hindi ako naghahanap ng trabahador ngayon. Masipag naman po ako, mabilis kumilos. Kahit maliit lang po ang sahod. Ay, di ba't lang po kasasabi ko lang hindi ako naghahanap ng trabahador ngayon? Basta sige na. Malis ka dyan. Ni-istorbo mong negosyo ko. Sige po. Halos magdadalawang linggo na ako naghahanap ng trabaho. Pero wala pa rin nangyayari. Malabong makahanap ako ng trabaho kung ganitong isura ko. Wala naman akong perang pampagupit ng buhok. Lumang-luma na rin itong suot ko. Diyos ko, magpadala ka sa akin ng swerte. Kuya! Kuya! Natatandaan mo pa ba ako? Ha? Opo, natatandaan ko po kayo. Kayo po yung nagbigay sa akin ng tulong. Sabi ko na nga ba, makikita uli kita dito. O anong ginagawa mo ngayon? Naghahanap po sana ako ng trabaho, ma'am. Ayoko na po kasi maging palaboy habang buhay. Gusto ko na pong makauwi sa amin sa Negros. Ganun ba? Ay, tamang-tama. Pwede kitang mabigyan ng trabaho at matitirhan. Talaga po? Oo. O siya nga pala, ano pangalan mo? Owen po, ma'am. Ako naman si Sheila. Halika, doon tayo. Para pag-usapan natin yung magiging trabaho mo sa akin, kung sakali. Sana ma-deliver ko itong package on time kay Mr. Chua. Ano kaya ang laman itong mga
pinadadala sa akin ni Ma'am Sheila. Medyo mabigat ha. Pero okay lang. Malaki naman ang ibinabayad sa akin ni Ma'am Sheila kada deliver eh. Kaya nakakaupa na ako ng maayos na kwarto at hindi ko na rin pinoproblema ang pambili ko ng pagkain. Hulog talaga si Ma'am Sheila sa akin eh. Oh, teka, ano to? Mga pulis? Huwag kang kikilos, ha? Taas mo ang kamay mo. Bitiwan mo yung hawak mo. Teka, sandali. Bitiwan niyo nga ako. Ano ba? Sasan yan? At huwag kaya akong makatakas. Teka, ano ba kasalanan ko sa inyo? At inuhuli niyo ako? Ano ba? Anong ginagawa niyo dyan sa package? Ibalik niyo sa akin yan. Ano to? Sir, mukhang marijuana naman ang package. Marijuana? Inaaresto ka namin sa salang possession of illegal drugs and controlled substance. Teka, pakawalan niyo ako. Wala akong alam dito. Yeah. Wala akong kasalanan. Ma, Ate Ana, salamat nilalaw niyo ako ngayon dito sa kulungan. Owen, nabalitaan namin yung nangyari sa'yo kaya napaluwas kami papunta dito. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Ma, hindi ko naman po alam na illegal na droga pala yung pinadideliver sa akin ni Ma'am Sheila. Kung alam ko lang pong totoo, kahit na mamatay na ako sa gutom, hindi ako gagawa ng masama. Ano bang nangyari sa'yo dito? Akala ko yung pag-alis ko sa atin sa Negros ang makapagbibigay sa akin ng asenso, pero nagkamali ako. Puro hirap at pagdarusa ang dinanas ko dito. Hindi ako makahanap ng matinong trabaho. Tapos napahamak pa ako. Kung pagdurusa lang pala inabot mo rito, bakit hindi ka na lamang umuwi sa atin? Wala naman kasi akong perang pamasahe pabalik sa atin. At sinikap ko pa rin makahanap ng trabaho para makatulong sa inyo. At para tumigil na sina Tatay at Kuya Noel sa pagsasakada. Owen! Ate Ana, ayoko mabulok dito sa kulungan. Pakiusap, tulungan niyo ako. Gustuhin man namin tumulong, pero hindi naman namin alam kung paano namin gagawin yon. Hindi naman tayo mayaman para makakuha ng isang magaling na abogado. Pero sisikapin pa rin namin na matulungan ka, Owen. Kahit sa maliliit na bagay. Basta palagi mong tatandaan, anak. Hindi ka namin pababayaan. Kasama mo kami sa labang ito. Attorney, ano na pong balita sa kaso ko? Good news! Oo. Nahuli na yung Sheila at dalawa sa kasama niya. At nagbigay ng testimonya si Sheila na hindi ka kasapi ng sindikato. Ganun ba? Oo. Pwede nating gawing depensa yon para maayos ang kaso mo. Ay, sige po, attorney. Gawin niyo po ang lahat para makalaya agad ang anak ko. Huwag po kayong mag-alala, Aling Emma. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para makasama niyo ulit ang inyong anak. O siya, paano? Kailangan ko na umalis. Sige po, maraming salamat po, attorney. ha? Salamat po, attorney. Mag-ingat po Okay. kayo. Ma? Owen! Ate Ana, buti naman, nakarating ka. Pasensya na kung medyo late ako, ha? Natagalan ako sa inspection sa labas, eh. Inisa-isa pa yung mga dala kong pagkain. Okay lang yun, ang mahalaga. Kasama ko kayo ni Mama ngayong kaarawan ko. Oo nga pala. Happy birthday, anak. Thank you. Nandito ka man ngayon sa kulungan, sisikapin pa rin namin maging masaya ang pagdiriwang ng kaarawan mo, Huwag Owen. po kayong mag-alala. Masaya po ako ngayon. Basta, Owen, huwag kang susuko at mawawalan ng pag-asa. Tandaan mong may pamilya kang nagmamahal sa'yo. At naniniwala ako na malalampasan mo din itong pagsubok na ito sa buhay mo. Basta wag mong kakalimutan magdasal palagi. Hinding-hindi kanya tatalikuran. Salamat sa inyo, Ma, Ate Ana. Kung di dahil sa inyo, hindi lalakas ang loob ko. Alam kong darating ang panahon na makakalaya din ako. Minsay hindi natin maiwasan na magkamali sa ating mga desisyon sa buhay. Lalo na kung sikmura na ang pinag-uusapan. Ang ilan ay kumakapit sa patalim.
ang iba'y nagpapaalipin. Mayroon ding isinasakripisyo ang sariling dignidad para may maihain lamang sa hapag. Pero hanggat ikaw ay nabubuhay, maaari mo pa rin maitama ang iyong mga pagkakamali. Huwag kang susuko o mawawala ng pag-asa sakali mang ikaw ay nakulong sa pighati, sapagkat may katapusan din ang lahat. Basta't maging matapang, magtiwala sa ating Panginoon. Makalalaya ka rin sa iyong pagdurusa sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang Panahon.